Parang 5 araw na yata kaming hindi natutulog. Sabi, ano bang naririnig mo? Ba't sinasabi mo nagtatawanan yung mga bata? Tulog nga. Nagkaroon ako ng maayos tsaka hindi maayos na kaibigan. Na-introduce sa amin sa inuman. Hindi ka makakatulog. Mawawala yung lasing mo. Baliktad. So nangyari, sumakit ang ulo ko. Natulog ako. Tapos kinabukasan, sabi mo, parang bigat ng pakiramdam ko. Iba yung pakiramdam mo as a normal person. Parang ang gaan lahat. Ang reasoning ko that time, pag sinabihan mo akong ate, galit ako sa kaaway kita. Hindi ko naman piniperwish yung buhay mo eh. Kumbaga, hindi ako humihingi sa'yo. Ikaw yung may problema. Naputulan na ako ng kuryente, tubig. May pinag-uusapan kami, mga nauusong pampataas ng... Sabi ko, try kaya natin wala siyang reply. Baka pag uwi ko, nasa labas na yung mga gamit ko. So, everyday pumapasok kami ng work, hindi kami papasok ng hindi nakagamit. Before kami bumalik ng office, mag-check-in kami para gumamit. So, everyday yun. Lalo lang siya lumalala day by day. Wala sila doon sa point na caught in the pero yung ugali o yung behavior namin that time. Hindi naman kami aamin. May pambayad kami kuryente ko, binabayad. Kasi wala na eh, inaway na namin lahat. Kapatid niya, inaway. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Ako si PJ, isa akong recovering drug dependent. So, na-addict ako sa shabu. And at the same time, tinuruan ko yung asawa ko na gumamit ng drugs. Lumaki ako sa province. So, at a young age, naabutan ko yung mga bagay na siguro hindi na-experience lahat ng bata. Born ako sa Pampanga. Yan. Masaya naman yung buhay ko. And okay naman, nasa regular kid, diba? Naglalaro, umuwi sa tamang oras, pinapagalitan. Fast forward, nagkaroon ako ng mga kaibigan, maayos tsaka hindi maayos na kaibigan. Doon nag-start yung first na paggamit ko ng pinagbabawal na gamot, which is yung shabu. Paano po siya na-introduce po sa inyo? Ano pong nangyari? Na first na-introduce sa amin sa inuman. Nag-inuman kami, tapos yung mga kasama ko, in-invite ako. Meron kasi kaming meron sa magkakaibigan, sa mga kaibigan ko kasi before, yung nag-chip in kayo, mag-aambag-ambag, sino may extra, sino yung may sobrang pera. So that time, pagkakatanda ko, meron ako 50 pesos. Eh yun na yung huling pera ko kasi hindi na ako makahingi sa parents ko eh. So, binigay ko, tinanong ko saan gagamitin, saan dadalhin, anong bibilin. So, ang sabi sa akin nung kaibigan ko, basta sabi niya, antayin mo na lang kayo bumalik. So, binigay ko sa kanya yung pera ko. Then after that, nung bumalik sila, dun ko unang nakita. So, at first, siyempre, hindi ko alam paano gagawin, hindi ko alam anong magiging result o anong magiging resulta sa akin. So, nagtanong ako sa kanya, ano bang magiging effect niyan? Hindi ka makakatulog, mawawala yung lasing mo. So, at the back of my mind, ay wala naman pala masyadong effect. So, that day, gumamit kami, baliktad. So, yung experience o may mararamdaman ng mga sinabi sa akin, hindi siya nangyari. So, nangyari, sumakit ang ulo ko, natulog ako, tapos kinabukasan, sabi mo, parang bigat ng pakiramdam ko. Nagalit ako ngayon sa kaibigan ko. Sabi ko, sinayang mo yung 50 pesos ko eh. Sabi, hiningian mo pa ako ng pera. Sabi ko, tapos, hindi naman pala yun yung resulta ng sinasabi mo. Sabi ko. So, fast forward. Wait po sir, mga ilang taon po kayo nito? No? That time, high school. Yan, mag-high school ako. So, yun, fast forward, nangyari. A week after nung na-experience ko yun, pumunta yung kaibigan ko ulit sa amin. Tapos, that day, meron siyang dala. So, nung dala-dala niya yun, niyaya niya ako ulit, pwede bang gumamit tayo dyan sa inyo? At that time kasi yung father ko wala naman sa bahay. So, mom ko is wala din. So, sabi ko, sige, sabi ko. So, yun, inayos na niya, nandun kami sa room ko that time. Nung inintroduce na sa akin ulit, that's the first time na naramdaman ko lahat. Naramdaman ko yung feeling na parang
iba yung pakiramdam mo as a normal person. So, yung kinilabutan ka, tapos yung pakiramdam na parang ang gaan lahat ng pakiramdam mo nung time na tinik. Doon ko masasabi na nung tinik ko yun, doon ko naramdaman na masarap siya. And nagtuloy-tuloy na. Yung feeling Feeling ko na parang alam ko na lahat ng bagay na mangyayari. Tapos feeling ko wala akong hindi alam. Pag may kausap ako, lahat alam ko. Feeling ko wala akong takot na nararamdaman pag nakagamit ako. Wala akong iniisip, wala akong iniinda, wala akong inaalala every time na nakagamit ako. So parang hinahabol-habol niyo po yung feeling po na yun. Hindi siya hinabol Ayoko na siyang mawala. Ayoko mawala yung pakiramdam. So every time na nagkakaroon ako ng moment na wala, so hindi pwede. Kailangan lagi akong meron. Kailangan lagi ako nakatake. So nag-stop na, hindi naman siya consistent na lagi ako siyang gumagamit. Nagdidepende kasi siya pag meron akong extra, may nagyaya, may magyaya sa akin na pupwesto sa bahay. So doon ako madalas nakakagamit pagka merong nagyaya sa akin. Nung high school, lumala po ba to? Yeah, lumala siya. Actually, lumala. Noong mga panahon kasi na yun, maaga ako nagkaroon ng anak. So at the age of 17, yan, turning 18, may anak na sa province. So doon nag-start yung paggamit ko ng paulit-ulit. Doon nag-start yung bagay na hindi ko na siya kayang itigil pa. So worst siguro dumating sa akin noong time na yon. Part kasi siya ng parang part by part ng buhay ko yung naging experience ko kung saan yung worst So that time, sa sobrang paggamit ko, dumating ako dun sa point na parang ayoko na. Sabi ko, ito na lang yung mangyayari sa buhay ko. Wala na nagbabago. Parang sabi ko, ayoko na. That time, nag-offer sa akin yung mom ko since nasa ibang bansa siya as OFW. Tinanong niya ako. Sabi niya, willing ka bang ayusin yung buhay mo? That time, di ko siya masagot ng oo Parang ang hinahanap ko that time, mawala na lang Matapos na yung pinagdadaanan ko, matapos na yung nararamdaman ko. Para ayoko na. Sabi ko, parang hindi ko na siya gusto pang harapin. So, nung tinanong niya ako na ipasok ako sa isang facility, umuo ako. At the back of my mind, sinasabi ko, kasi yung mga ibang kaibigan ko, nanggagaling ng mga centers. Pag umuwi sila, nakikita ko, ang puputi nila. Sabi ko, parang magandang mag-try. Sabi ko, try ko kaya pumasok. Sabi ko, parang puputi nito pag dumadating. Umuwi ako sa mom ko. Then, right after na mag-uusap kami, kinabukasan, tinawagan niya ako ulit. Sabi niya, kailangan mo ba talaga o kaya mo magbago sa sarili mo? Sabi ko, kaya ko naman Pero, doon nag-start yung bagay na hindi ko inaasahan na magko-continue. Sabi ko, sinanla ko kasi yung motor ko. So, kailangan kong tubusin. Sabi ko, tubusin mo lang yung motor ko, magbabago na ako. So, that day, nag-give in yung mom ko. Sabi niya sa akin, sige. Sabi niya, magkano mo sinanla? Sinanla ko siya that time, I think 45,000. Tapos, sinabi ko sa mom ko, nakasanla siya ng 60K. Sabi ko, 60K ko siya sinanla. So, ngayon, that day, pinadala niya sa akin yung 60K. So, 45,000 dapat tutubusin ko. Hindi ko binigay buo yung 45. Tinubos ko kalahati lang. Gusto ko lang makuha yung motor ko. Pero yung dokumento, yung papel, iniwan ko dun sa pinagsanlaan. So, sabi ko, ayun na, natubos ko na. Pinakita ko sa ma'am ko, nandito na yung motor. So, hindi ko alam na dun pala magbabago yung pananaw ng nanay ko nung time na tinulungan niya ako para ayusin yung buhay ko. Yung last na pinadala niyang pera, hindi na siya nagpadala ulit. So, siyempre, adik ako So, inubos ko din sa drugs, inubos ko sa inom yung pera pinadala niya. Until dumating ako doon sa point na wala na. Wala na akong mapambili, wala na akong magamit na pera para kumuha ng drugs. Mga gaano po kayo katalas mag-drugs po nitong mga time po na to? Every day. Nung mga time po na to, na-realize niyo po na addicted na po talaga kayo nun? Hindi ko pa siya ma-identify na addicted Pag sinabihan mo akong addict, galit ako sa'yo. Hindi iba tingin ko sa'yo. Pag sinabihan mo akong addict that time, kaaway kita. Ang reasoning ko that time, ako yung gumagamit Ako yung nagda-drugs. So, hindi ko naman piniperwisyo yung buhay mo Kumbaga, hindi ako humihingi sa'yo ng pambili ko ng drugs.
katawan ko to, sarili ko to. So kung sasabihin mo akong addict, ikaw yung may problema, hindi ako. Yun, yung time na yon na hindi na ako sinuportahan ng mom ko. Umabot na ako dun sa point na naputulan na ako ng kuryente, naputulan na ako ng tubig. Yung everyday meal na dapat kakain ako, wala na. Umabot ako dun sa point na yung kaibigan ko na nakakasama ko, sa kanya na lang humihingi. Siya na yung nagbibigay ng pangkain ko araw-araw. Wala na, nabenta ko na yung mga motor ko, naisanla ko na, wala na ako mapagkunan. Wala po kayong trabaho po noong time po? Wala eh, wala akong trabaho. So, nagtrabaho ako siguro, hindi siya, magtatrabaho ko pero hindi siya pumasok sa isip ko na mag-apply. Kasi takot akong humarap. Takot ako magpa-interview, takot ako mag-apply. Takot ako sa rejection. Hindi ako ganun kalakas ng loob na tao na humarap sa ibang tao para mag-apply ng trabaho. So, that time, talaga sabi ko sa isip ko, hindi na pinabayaan na siguro ako ng nanay ko. Sinagad ko na siguro, napagod na. Yun na, yung mga tumatakbo sa isip ko. Tapos, tumawag siya sa akin. Sabi niya, gusto mong magkaroon ka ng panggastos mo. Sabi niya, magtrabaho ka. So, tinanong ko, sabi ko, saan ako magtatrabaho? Sabi ko, magiging trabaho ko. Hindi naman ako natapos ng college. High school lang tinapos ko. Nag-college ako, pero wala na. Pumasok lang ako, pero wala din naman ako halos natutunan. So, that was 2007 nung in-offer niya sa akin yung trabaho na yun. So, sabi ko, sige. Sabi niya, magtrabaho ka sa tita mo. Sabi niya, ipapasok ka niya dun sa hipag niya. Sabi niya, magtrabaho ka sa recruitment agency. Sabi ko, anong gagawin ko dun? Sabi ko, Manila. Sabi ko, hindi ko nga alam paano sumakay ng jeep. Hindi ko alam paano mag-commute. Eh, papunta nga dun, sabi ko, hindi ko alam paano. Eh, sabi niya, pwede naman. Pero, hindi ka magkakapera kung andyan ka lang. Kailangan mo magtrabaho. So, inisip ko, try ko kayang magtrabaho. Sabi ko, since hindi naman ako mag-a-apply, ipapasok naman ako. So, yan yung pinakaunang trabaho na pinasukan ko. So, lumuwas ako ng Manila, dumiretso ako sa tita ko. Tapos, sinabi sa akin kung ano magiging trabaho ko, in-explain sa akin magiging trabaho ko. So, that time, may bahay naman kaming uuwian. So, at first, parang nakaramdam din ako kahit papaano ng excitement. Kasi, sabi ko, first time kong makapasok ng isang trabaho. So, sabi ko, bagong experience. Pero, siyempre, mas lamang yung pagiging probinsyano mo eh. So, meron akong feeling na kakayanin ko ba dito sa Manila? Parang hindi ko yata kaya. Takot ako sa changes na buhay na meron ako. Kasi masyado na akong komportable kung ano lang meron. Sanay ako na kung ano lang yung nasa harap ko, yun na lang. Ayoko nang may iba. O ayoko may dadagdag. So, first day ng trabaho ko sa employee. So, naging liaison officer ako ng isang recruitment agency. So, during those times, siyempre, mas lamang pa rin sa akin na gusto kong sa amin pa rin, sa probinsya pa rin. Ang pasok ko is Monday to Saturday. Every Saturday, pag out ko, dumidiretso ako sa bus station. Uuwi ako sa amin sa probinsya. Yun, weekly ginagawa ko yun. Hanggang sa dumating yung time na pinakilala sa akin na pinsan ko, yung asawa ko ngayon. So nun, parang magkaibigan lang kami. Parang hindi naman kami ganun madalas nag-uusap. Madalas kami nakikita. Hanggang sa nagkaroon kami ng time na, yan, mas madalas ko na siyang nakakasama, mas madalas na kaming lumalabas, mas madalas na kami nag-uusap. Nagkaroon na kami ng relasyon. Masayang pakiramdam kasi nung time na yon, never pumasok sa isip ko na mag-take. So, pero nung habang nagtatrabaho po kayo, nagda-drugs pa po kayo? Oo, marijuana. Kasi yung time na yon, takot ako maghanap ng nagbebenta ng drugs sa Manila. So kasi siyempre nababalitaan mo sa TV yung mga nauhuli. 'Di ba? Sabi ko kapag nagtanong ako rito, bigla na akong damputin, bigla akong makulong, hindi na ako makalabas. Sabi ko, yun yung takot ko. So naghanap ako ng way paano ako makahanap ng kahit papaano makapag-drugs pa din ako. Alam po to nung partner po niyo? Alam niya. Alam niya nung time na yun na habang lumalabas kami, habang umiinom kami sa labas. Alam niya kasi hindi lang
hindi, pag lumalabas kami, hindi group kami. Kasama namin yung kaibigan ko. So, yung kaibigan ko na to, siya yung nagbigay sa akin ng marijuana. So, siya yung madalas na kasama ko before. So, kahit lumalabas kami, umiinom kami, kasama yung asawa ko. Alam niya, nagtitake kami sa loob ng sasakyan. Tapos, lalabas kami, inom. So, yan yung naging routine namin. So, habang lumalabas kami, lagi meron akong marijuana. Nagmamarijuana ako before kami lumabas. Kasama yung wife ko. Pero, never ko siyang inalok magmarijuana that time. Pero hindi naman po siya yung parang nagagalit sa inyo na kasi gumagamit po kayo ng ganun. Parang wala naman po ba siyang That pakay? time, hindi. Hindi po naapektuhan yung relationship? Hindi naman naapektuhan. Ako yung parang nagkaroon ng ganong isip. Sabi ko parang hindi na yata okay yung ginagawa ko. Kasi every time lumalabas kami, nagtitake pa ako marijuana. So parang nagkaroon ako ng feeling na nakakaya. Tapos sabi ko, hindi na ako gagamit. So that time, yun dun nag-start. Dun na nag-start na mas madalas na kami na lang yung lumalabas. Dalawa na lang kami ng asawa ko yung lumalabas. Pero simula nung time na yun, hindi na ako nagmamarijuana. Feeling ko, hindi ako normal pagkakausap niya. Kasi parang may sarili akong mundo that time eh. So, pwede niyo po bang i-describe saglit lang po yung tama po sa inyo ng marijuana? Yung tama ng marijuana, before, masaya ka lang eh. Masaya ka, tapos gutom ka, makain ka, tapos matutulog ka. Yun yung normal na feeling na nararamdaman ko before eh. Yun lang, ginagamit ko siya kasi mas lesson kasi. Pag umiinom kasi kami, hindi ako mapapainom ng malakas, hindi ako mapapainom ng madami kasi yung 1-2 bote, enough na yon para maramdaman ko na malasing ako, tamaan ako ng alak. So unlike pag normal ako, walang marijuana, makakarami ako ng inom. So, mas mapapagastos, mas malalaki yung magiging bill namin. Tapos yun, time na yun, nung nakapag-decide nga ako na ayoko na gumamit na kasama siya. So, naging maayos naging masaya naman yung buhay namin. Dumating yung time na, yan, niyaya ko siyang magpakasal na, which is yung 2010. Nangyari siya lahat ng maayos. Nagkaroon kami ng mga anak. Normal. Tatrabaho kami, pumapasok everyday, lumalabas kami pagka Sabado or Sunday, kasama yung mga bata. So lahat yan yung naging buhay ko before, which is masaya. Masaya yung naging buhay ko. Then, fast forward to 2014, nasa trabaho ko nun. Nakakatawa balikan kasi hindi ko siya hanggang ngayon, hindi ko maisip kung paano ko inintroduce sa kanya eh. Hindi ko siya matandaan. Hindi matandaan. Hindi ko ma-imagine kung paano ko siya dineliver sa kanya o paano ko siya tinanong. Nag-start kasi siya kung paano ko siya naaya na mag-take ng drugs, which is shabu. Nasa trabaho ko. Nasa bahay siya that time. Mag-uusap kami sa cellphone. So sabi ko sa kanya, may pinag-uusapan kami. Pinag-uusapan namin kung ano yung mga nauusong pampataas ng para siyang Viagra. Yun yung alam kong topic namin that time eh. Tapos, hindi ko alam kung ano yung pumasok sa akin nung time na yun. Sabi ko, meron akong alam. Sabi ko na hindi siya bibilin. Sabi ko, iti-take lang natin that time. That's the time na in-introduce ko siya. Sabi ko, try kaya natin mag-shabu. Sabi ko sa akin. That time, nung tinanong ko siya, wala siyang reply. So, para sa akin, sabi ko, tama ba yung sinabi ko? Sabi ko, tama ba yung minessage ko sa asawa ko? So, magulo na yung isip ko that time. Sabi ko, hindi ko alam bakit ko ba ito sinabi? Sabi ko, bakit ko ba ito yung minessage ko sa kanya? So, iniisip ko, nung panahon na yun, sabi ko, hindi siya nag-reply. Sabi ko, baka pag-uwi ko, sabi ko, nasa labas na yung mga gamit ko. Sabi ko, sabihin niya sa akin, lumayas na ako. So, yun yung takot ko that time. Tapos, nangyari, sumagot. Sabi niya sa akin, sige. Yung takot na naramdaman ko that time, napalitan ng excitement. Kasi, sabi ko sa isip ko, parang, yung pakiramdam na na-excite ako kasi magdadrugs ako kasama yung asawa ko. Although alam niya yung history ko before na nagshabu na ako, nagmamarijuana ako. Yan na yung mga bagay na ginagawa ko before ko pa siya makilala. Pinento ko naman sa kanya lahat eh. Kung ano yung naging experience ko, ano yung past life na meron ako. So, nung time na yun, nung sinabi niya, sige, siyempre ako gusto ko, umuwi na ako agad.
Sabi ko, gusto ko, balik ko na yung, di ko na nga, gusto ko nga, ayaw ko nang tapusin yung trabaho, uwi na ako eh. Ang naging conversation na namin. Sabi niya, paano saan ka kukuha? Saan ka bibili? So ako, since meron akong mga kaibigan na dito that time, tinawagan ko yung kaibigan ko. So sabi ko, may alam ka bang pagkukunan ng sabi ko ng drugs. Sabi niya, bakit? Nagpapakuha yung kaibigan ko. Sabi ko, hindi ko sinabi sa kanya na ako yung gagamit tsaka yung asawa. So sabi niya, sige, meron naman. Sabi niya. So binigyan niya ako ng number. Binigyan ako ng number ng kaibigan ko, tinawagan ko. Then kinontak ko, sabi ko, ako yung tatawag sa'yo, ako yung pinakausap sa'yo na kailangan ko kasi ng ganito. In-instruct niya ako na punta ka sa ganitong lugar. Dito pa yun sa may Airport Road. So, ginakabahan pa rin ako kasi hindi ko alam kung ano yung magiging reaction niya eh. So, hindi ko alam kung ano yung magiging result ng bagay na gagawin ko. And then, andun na. Sabi ko, dito na to eh. So, ginawa na namin. So, yun yung first time na nag-take kami ng drugs ng dalawa. At first, ganun din. Kung paano siya in-introduce sa akin nung kaibigan ko, nung first time ko mag-take, yun din sinabi ko. Sabi ko, hindi ka makakatulog. Sabi ko, hindi ka makakaramdam ng antok. Sabi ko sa kanya. So, yan yung muna. Then, yun din yung nangyari sa kanya. As a result, so same thing. Noong time na yon, ang naramdaman niya is kabaliktaran din. So, kung ano yung naramdaman ko nung first time, yun din. Tapos, sumakit ang ulo niya. Then, as days goes by, since nag-start na kami, so, nagkaroon kami ng usapan. So, gagamit tayo, sabi ko, Monday to Friday lang. Sabi ko, pag Saturday, Sunday, sabi ko, pahinga natin. Kasi from Monday to Friday, siyempre, hindi kami natutulog, puyat kami. Sabi ko, Saturday, Sunday, doon lang tayo papahinga. Sabi ko, Monday to Friday lang, sabi ko, doon lang tayo gagamit. So, nangyari, hindi na. Siyempre, Friday. Pareho na kaming gumagamit eh. Pag Friday, sabi ko, pagod, di ba? Parang bigat ng pakiramdam. Sabi ko, gamit tayo ulit. So, Sabado, Linggo. Hanggang sa yun na yung naging routine namin. So, everyday pumapasok kami ng work. Everyday pumapasok kami. Hindi kami papasok nang hindi nakagamit. So, dumating na rin ako dun sa point, o dumating na kami dalawa dun sa point na ang work kasi namin sa EDSA, sa May Ortigas. So, ang work namin, siyempre along the way, pag nandun ka sa EDSA, sa Pasig, ang daming mga motel na pwede kang pasukan. So, ginagawa namin, before kami bumalik ng office, pupunta muna kami, mag-check-in kami, para gumamit. So, yun lang yung ginagawa namin. So, everyday yun. Tapos, before kami umuwi, after ng trabaho, mag-check-in ulit kami. So, nangyayari, mas tumatagal, mas nagiging worst yung nagiging situation. Mas nawawalan na kami ng time para bumalik kung ano man yung bagay na meron kami, which is yung ayusin yung pamilya namin. So, nangyayari, lalo lang siya lumalala day by day. So, mas lumalaki yung gastos, mas dumadami yung paggamit namin. So, may time na minsan nagtatalo na kami. Siyempre, pareho na kami may tama eh. So, pero para sa amin, okay lang. Normal yung pakiramdam namin. Hindi kami nag-aaway kasi dahil nagda-drugs kami, hindi. Hindi pumasok sa isip ko yung ganun. Hindi siya naging rason na bakit kami nag-aaway kasi dahil sa kakadrugs namin, hindi. Then, yun na. Napapansin na ng mom niya. Pinunta na kami sa bahay. Kinausap na ako. So, sabi niya, ano ang pinanggagawa niyo sa buhay niyo? At first, wala naman silang sinasabi. Hindi nila sinasabi sa amin directly. Hindi nila binabanggit sa amin na Pero alam na po nila na... May idea sila. Wala silang solid na evidence na alam nila nagda-drugs kami. Wala sila doon sa point na caught in the act kami na nagda-drugs. Pero yung ugali o yung behavior namin that time, which is normal sa kanila eh. Normal sa kanila mag-ina naman nagtatalo sila eh. Pero nung time na nagda-drugs kami, mas na-elevate. So, that then, nung time na yon na kinonfront na kami, pinagsabihan na kami, siyempre di-deny namin. Hindi naman kami aamin. So, sabi ko, nung time na yon, sabi ko, ba yung mama mo? Sabi ko, ba't pinakikialaman niya pa yung buhay na meron tayo? Sabi ko, di naman natin pinapabayaan yung mga bata.
Hindi naman sila nawawalan ng pagkain. Kumpleto naman sila sa gatas, kumpleto sa diaper. Yan kasi yung justification ko eh. Same justification nung time na nag-start ako na pinakikilaman niyo ako, hindi naman kayo yung bumibili ng pandrugs ko, hindi ko naman kayo nargabyado. Di ba? Hindi naman kayo yung inuutusan ko para bumili. So, umabot na kami sa ganun. Hanggang sa iniisip ko lagi, paano nalaman. So, ginawa namin, nag-isolate kami. Inalis namin sila talaga sa buhay namin. Dumating dun sa time na naulit yung bagay na nangyari before sa akin. Nawala na kami ng kuryente. Yun, naisip ko nun eh. Sabi ko, noong time na yun, may pambayad kami kuryente ko, binabayad. Kasi, mas inintindi ko yung hindi ako mawalan ng drug sa bahay. So, andun na ako sa part na yun. Andun na kami sa part na yun. So, ginawa namin noong time na since walang kuryente, nangyari, umalis kami ng bahay. So, naghanap kami ng pwede naming tulugan kasama yung mga bata. So, tuloy pa rin naman. Nandun yung mga bata, pumapasok pa rin sila sa school, natin pa rin namin. Hanggang sa hindi na namin ine-entertain yung sa side ng family namin. Ma'am niya, hindi na kinakausap, hindi na niya kinakausap. So, totally sinut down na namin sila. Hanggang sa minsan, dahil wala nga kuryente sa bahay, ikot ako sa bahay. Titignan ko kung mandun ba sila, may pupunta kami. Nilak ko na yung bahay namin eh. Minsan, madadatnan ko doon. May mga groceries sa parking, sa labas ng bahay. So, ginagawa, kinukuha ko lang. Tapos, alis na naman ako. Kasi, sabi ko, ayaw ko muna umuwi. Ayaw namin sila makita eh. Kasi wala na eh, inaway na namin lahat. Kapatid niya, inaway ko na. Mga kuya niya, inaway ko na. Mga tiyahin niya, hindi ko na. Sabi ko, hindi ko kayo kailangan sa buhay ko. Sabi ko, hindi namin kayo kailangan. Enough na sa akin. So, ganun na katindi yung bagay na pinagdadaanan namin mag-asawa that time. Ang importante sa amin dati, may drugs ako, may drugs kami mag-asawa, andiyan yung mga bata, pumapasok naman sila. That's good enough for us. So, as long na nangyayari yung bagay na ginagawa namin bilang magulang, nag-aaral yung mga bata, nabibigyan ng baon, okay na ako. Wala na kami ibang kailangan. Then, worst day na nangyari siguro sa akin, yung time na nagda-drugs kami. Meron ditong isang gabi na tatapos namin gumamit. Nasa kabilang kwarto yung mga anak ko. I think that's 3:30 a.m. ng madaling araw. Sabi ko, tinawag ko siya. Sabi ko, may pasok bukas? Sabi ko, bakit nagkikwentuhan ba yung mga bata? Sabi ko, nung oras na, sabi ko, hindi na makakapasok bukas, hindi makakagising yan. Sabi ko, that time, parang 5 araw na yata kaming hindi natutulog. Anong gagawin nila kinabukasan? Sabi ko, papasok ba yung mga, parang papasok yung mga yan. Sabi ko, nagkikwentuhan. So, ginawa ng wife ko, tumayo. Lumabas ng kwarto, pinuntahan niya dun sa room. Bumalik. Sabi, hindi naman eh, tulog sila. Sabi, ano bang sinasabi mo na nagkikwentuhan sila? So, siyempre, sabi ko, since chinek ng wife ko, hindi sinabi niya sa akin na tulog. Okay na. So, bumalik ako doon sa ginagawa ko. Ngayon, a few minutes after, narinig ko na naman, nagtatawanan naman. Nagtatawanan na naman sila. So, tumayo na naman ako. Sabi ko, sabi mo tulog eh. Narinig ko, nagtatawanan pa. Sabi ko, nung oras na eh. So, nagkakaroon na kami ng tension mag-asawa kasi nga, para sa akin, talagang malinaw siya. Talagang narinig ko sila na nagtatawanan nung oras na yun. So ngayon, hindi nga, pumunta na naman. Bumalik na naman siya ulit. Sabi, ano ka ba? Sabi, ano bang narinig mo? Ba't sinasabi mo nagtatawanan yung mga bata? Tulog nga. Sabi niya, ano bang sinasabi mo? Sabi. So siyempre ako, hindi ako makatiis. Pinuntahan ko. So nakita ko, tulog nga yung 2 bata. Sabi ko, para sa akin, hindi. Gising pa rin sila. Noong time na yun, hindi. Sabi ko, alam mo, niloloko na lang tayo niyang 2 yan. Sabi ko, nadinig ko, nagtatawanan, tapos ngayon tulog. Doon ko na-realize, noong time na yun, sabi ko parang iba na yun. Iba na yung nagiging sitwasyon ko. I have this feeling kasi, before pa, na hindi ako pwede mawalan ng drugs. Kailangan lagi akong gumagamit. Kailangan lagi akong merong nakatabi ng drugs. Pero nung time na gumamit kami ng asawa ko, nung sabay na kami gumamit, nagkiba. Yung addiction ko na hindi ako mawalan ng gamit, nag-iba. Napalitan siya ng addiction ko na hindi ako pwedeng hindi gagamit
kasama yung asawa ko. So, doon ako nag-focus. Hindi pwedeng dadaan yung isang araw na hindi ko siya kasamang gumamit. To add things up also, that time na gumagamit kami, buntis siya. So, 7 months siyang buntis. Noong time na yun. Never ko din siyang pinigilan gumamit. Even siya, sinabi niya sa akin. Sabi niya, tigil na muna natin. Sabi niya, pahinga muna tayo. Sabi ko, hindi. Sabi ko, okay lang yan. Kaya pa naman natin eh. Sabi ko. So, sabi niya sa akin, nalaman kong buntis siya. Hindi pa rin siya naging hindi pa rin siya naging stopping power para sa akin na meron na siyang nagdadalang tao na siya. Hindi pa rin siya naging. Tuloy pa din. Kasi yun na doon na na-transfer yung addiction ko eh. Na kailangan gumamit ako lagi kasama siya. Mga gano'n na po kayo katagal na ito nag-drugs po together? From 2014 hanggang sa mapasok kami sa treatment. So, nung time na yon, dumating na kami doon sa point na dahil sa pagod, siguro, dahil sa puyat. So, nag-try kami magpahinga. Time na sakto rin eh, kasi wala na kaming pera. Parang nag-ikot yung story namin. So, naging yung mother-in-law ko, nung mama niya, parang nagkausap kami ulit. Tapos, naging okay na. Nakauwi na kami sa bahay. May kuryente na kami, may tubig na kami. Tapos, nag-start to before kami pumunta ng treatment, yung araw din na yon. So, yan, normal day. Yan, nakapahinga na kami. Almost a week na kami tumitigil. So, nung time na yon, tumawag yung mother-in-law ko sa akin. Sabi niya, yayain mo yung asawa mo. Sabi niya sa amin mga bata, mag-grocery tayo. Sabi niya. So, for siyempre, dahil ayaw ko lumabas, hindi ko siya gustong aalis kami kasama yung mga bata. Sabi ko, hindi, dito na lang tayo sa bahay. Sabi ko, tayo lumabas. Sabi niya sa akin, sige na, mag-grocery daw tayo para sa mga bata. So, sa akin, sabi ko, sige, para sa mga bata naman. So, ngayon, noong time na yun, pumunta kami sa supermarket. Noong time na pumunta kami sa supermarket, nandun yung biyanan ko, kasama na yung mga bata. Sabi niya, bumili ka na ng mga gatas para sa mga apo ko. Binan mo na yung mga anak mo, gatas, pagkain. Sabi niya, ilan? Tinanong ko ilan. So, tinanong ko sa kanya ilan. So, sige, kinuha ko. Ang dami kong kinuha ng gatas. Siguro parang pang-supply siguro ng mga 1-2 buwan na supply. Gatas, diaper, yun lang eh. Sinicure ko yun eh. Sinicure ko yun sa mga anak ko. So, sabi ko, okay na to. So, nung time na yon, di natapos kami, nagbayad na. Nung pauwi na kami, before pa wala kami nag-grocery. Before kami nag-grocery that time, tumawag sa akin yung tatay ko. Yung tatay ko na nasa probinsya, never akong tinawagan noon o never akong kinausap para bigyan ng pera. Diba? Kasi madalas yun, ako yung humingi. So that day, tinawagan niya ako. Sabi niya, Nak, sabi niya, asa yung mga bata? Sabi ko, dito. Sabi niya, nagmerienda na. Sabi ko, hindi po. Sabi ko, nagluto naman ako. Sabi niya. Sabi niya, padalang ko sila ng pera. Sabi niya, ibili mo sila ng gusto nila. So, sabi ko sa isip ko, at that time, 1 linggo na kami hindi ko magamit. So, sabi ko, magkakapera ako. Sabi ko, pumasok sa isip ko, ibili ko ng merienda yung mga bata. Tas, i-score na naman ako. Kukuha na naman ako. So, sabi ko, sige, sabi ko, pinadala niya. That time, parang, kaya ata yung pinagkuhaan ako. Kasi wala pang cash up before. So, ngayon, di-withdraw yung pera. Pagkatapos nun, dumiretso ako dun sa source. Pumunta ako sa source. Umiscore na naman ako, tas umuwi. Tas sakto pag-uwi ko, yun yung tumawag yung mother-in-law ko. Sabi niya sa akin, punta ka grocery. So, yan. Fast forward, nagbabayad na kami ng mga grocery namin. Sabi niya sa akin, huwag mo muna isama yung mga apo ko. Kakain kami sa McDo. Sabi ko, hindi na, may pagkain sa bahay. Sabi ko, doon na kami kakain. At that time, may drugs ako sa bahay. Meron ako natira. Sabi ko, kailangan ko nang umuwi. Since kumuha nga ako ulit. Sabi ko, nagmamadali kami umuwi ng asawa ko. Tapos, nung time na yon, di sinama niya yung mga apo niya. Pag uwi namin, yun yung araw na unang pumasok kami sa treatment facility. Pinick up kami sa bahay mag-asawa. Nung gabi na yon. So, nung una, tingin ko, sabi ko, hold up. Sabi ko, pinasok yung bahay namin. Sabi ko, pinasok ko sa isip ko, buti wala yung mga anak ko. So, nung time na yon, nag-travel kami papunta sa facility. Ito yung, dito kami dinala sa
may Parañaque sa Bridges of Hope. So, noong time na yon, nang unang pasok namin doon, siyempre magulo isip ko. Magulo lahat. Tapos iniisip ko yung asawa ko that time, buntis. Sabi ko, baka may mangyari. Sabi ko, kinausap ko yung mga guard. Sabi ko, buntis yung asawa ko. Sabi ko, baka pwedeng makausap ko sino man yung nagpadala sa amin dito, ano man yung naging problema. Sabi ko, kasi wala naman kami nahanggabiyadong tao. So that night also, kinausap ako ng may-ari. Sinabi sa akin na concern lang sa iyo yung pamilya mo, na ito yung mga sitwasyon na ginagawa mo, ito na yung nangyayari sa inyo. Pangalawa, sabi niya, buntis pa yung asawa mo. So sabi ko, siyempre ako, meron akong ugali na hindi kita pakiking. Unang-una, di kita kilala eh. Tapos kinuha mo kami ng walang permission. Sabi ko, bawal yung ginagawa mo. Sabi ko, hindi mo kami pwedeng idalhin dito, hindi mo kami pwedeng detain. Sabi ko, wala kami nargabiyadong tao para dalhin mo kami dito. So, dyan nag-start yung journey ko sa Bridges of Hope. So, nag-undergo ako ng program. That time, kasama ko yung wife ko. Pero nangyari kasi sa akin that time, nilipat ako sa ibang branch eh. Kasi hindi daw kami pwede magkasama. So, doon na nag-start yung nagkaroon ako ng feeling sa mother-in-law ko. Bakit niya ginawa sa amin to? Bakit mo ginawa sa akin tong bagay na to? Ba't mo kami pinasok sa facility na to? Kamusta naman po yung naging process nung pag-recovery po ninyo? During my process, mahirap. Siyempre, hindi ako sanay na malayo sa asawa ko. Hindi kasi kami sanay na umaalis ng kami-kami lang. Lagi kami magkasama. Kasama yung mga bata, kasama siya. Lalabas man kami, dalawa kami. So, never pa na yung lumakad ako mag-isa. Mahirap yung pakiramdam. Hindi ko siya galit yung nararamdaman ko. Galit sa mother-in-law ko ang time na yun. Dumating pa ako sa point na wala na eh. Ginalimutan ko na eh. Sabi ko, yoko na. Sabi ko, wala na akong... Makalabas lang ako rito. Sabi ko, kukunin ko na yung mga anak ko. Kunin ko yung asawa ko. Uwi na kami ng probinsya. Doon na lang kami titira. Doon na ako eh. Yun na yung mindset ko. Then, hanggang sa... Meron sila kasing hihingin sa'yo eh. Ano ba yung gusto mong mangyari? Ano ba yung nilook forward mo? So, nung time na yon, sabi ko, gusto ko lang makauwi yung asawa ko. Kasi buntis siya. Siguro, nakita rin ng Diyos na andun ako sa part na kahit pa paano nakita niya na nagsisisi na ako. Paunti-unti, binibigyan niya ako ng pag-asa. Tinawag ako sa isang office, sa loob ng facility. Pinakita sa akin yung papel na kailangan kong i-sign. So, isang papel na nagre-request ako na or nag-a-agree ako para sa Ligate ng asawa ko. Tapos isang papel, birth certificate ng anak ko. So, noong time na yun, hindi ko yung pakiramdam ko. I think, parang parang alam mo yung nag-shutdown yung paligid. Nanganak na yung asawa ko. Sabi ko, so ibig sabihin, lumabas na sa ospital. So, sabi ko, makakauwi na siya. Nung pinirmahan ko na yun, so parang nabawasan. Nabawasan yung bigat, nabawasan yung sakit, nabawasan yung lungkot na nararamdaman ko. Kasi alam ko na nangyari yung bagay na ini-expect kong mangyari, which is yung makauwi siya. Kasi nga, buntis siya eh. So, sabi ko, paano yun? Sabi ko, alagaan niya kaya yung anak ko sa loob ng facility. So, nung time na yun, di nakauwi na. So, parang day by day, gumaan siya ng gumaan. Hanggang sa binalik ako sa Parañaque. Doon ako nag-continue ng program. So, fast forward, natapos ko yung programa ko. Mga gano'n po katagal inabot po yun? Medyo matagal ako that time eh. Kasi, hindi siya kasi yung bagay na kailangan mong madaliin. So, siyempre, lahat tititest sa'yo. Titingnan sa'yo lahat ng mga bagay na kailangan nilang ma-observe sa'yo bilang patient o bilang residente. So, that time, naramdaman ko sa sarili ko na kailangan kong baguhin eh. Kailangan ko na magbago. Kasi kailangan kong ayusin kung ano yung mga bagay na, sinira ako nung nasa labas ako. So, it took me, I think, 12 or 13 months before ko na-complete yung program ko. Pero that time, nagre-report, nagvo-volunteer na ako. So, bumabalik-balik na ako ng center. Yung asawa naman po ninyo, tumigil naman po siya. Late ko na siya nalaman na since dumating do sa time na December 6, kasi siya nanganak eh. Nung nanganak siya, nag 1 week pa siya sa facility. So, kasama niya yung baby ko that time.
Yung baby namin, kasama niya that time. Hanggang sa, meron kasi kami tinatawag na dialogue. So, yun yung makakausap mo na yung family mo, makakarap mo na yung family member mo. So, after ng dialogue niya, doon sa time na umuwi siya. Pero after naman po nung week na stay niya, tumigil na rin po talaga siya na gumamit. Yeah. Hindi ko kasi siya tinuruan gumamit na mag-isa. So, lagi pag gumagamit kami dalawa. Ang nasa isip ko noon, sabi ko, yung distorted way of thinking ko that time kasi, ang iniisip ko, sabi ko baka pag wala ako, diba, gumamit siya mag-isa. So, yun yung pumapasok sa isip ko that time. Kaya hindi ko siya never ko siya tinuruan. Hindi ko siya tinuruan paano mag-ayos, hindi ko tinuruan paano siya gumamit mag-isa. Never ko siya tinuruan. Nung naka-recover na po kayo ngayon, kamusta naman po yung buhay niyo? Ngayon, Malaki po ba yung parang binago niyo dun sa nakaraan? malaki. Oo. Kaya ko sabihin na malaking malaki. Malaki na way na mas naiintindihan ko na yung nangyayari sa buhay ko. Unlike before na pag nahirapan ako, tatakbo ako sa mali. Now, may problems, pero nagagawan siya ng paraan in a normal way. Hindi yung before na way na ginagawa ko, which is yung iniiwasan ko lang eh. Ngayon, hinaharap ko siya sa tamang paraan. Gano'n na po kayo katagal ngayon, sober po? Sober na ako since 2016. Naging stepping stone kung ano yung bagay na ginagawa ko ngayon. Yan po, ano po ba yung pinagkakabalan niyo po ngayon? Now, program director ako ng Bridges of Hope, IMUS. So, dito ako nagtatrabaho. Dito ko ginagawa yung bagay na inumpisan ko before. Nung time na nandun ako sa Parañaque, doon ako nag-start maging staff, doon ako nag-train, Then, ngayon, nandito ako sa Bridges of Hope, IMUS para gawin kung ano yung bagay na pinangako ko sa sarili ko. Ano po yung masasabi niyo sa mga tao na nag-i-struggle po ngayon sa dinaanan niyo po dati? I think, laging isipin na hindi tayo pwedeng mawalan ng pag-asa. Na kahit gaano kahirap o kahit gaano kabigat ng bagay na pinagdadaanan mo, meron at merong tao na nandyan na willing makinig, willing tumulong, willing iabot yung kamay niya para matulungan ka. Hindi madali. Sa akin kasi tingin ko subjective yung wala eh. Parang nandun ako sa part na kung yung bagay na wala sa'yo, ibig sabihin, hindi mo pa siya kailangan. Nagkaroon kasi ako ng thinking before na pagka wala ako, ang mararamdaman ko inggit, na pagka wala ako nitong bagay na to, ang thinking ko before, kailangan magkaroon din ako nito. Bakit siya meron ako wala? Hindi. Ngayon, hindi. Nagkaroon kasi ako ng feeling o nagkaroon ako ng realization na yung Diyos yung nakakalam eh. Kung ano yung mga bagay na kailangan mo sa buhay mo. Yung tanging Diyos lang din yung nakakalam kung ano yung mga bagay na dapat na makuha mo. So, ako, kung sino man o sa mga tao na nakikinig, siguro yung dasal, yun yung pinakamalaking bagay o pinakamalaking tulong na pwede kong i-advise o ibigay. Hindi siya nagkakaroon ng time na wala siyang time para hindi makinig sa'yo. Lagi siya nakikinig. Kung ano man yung inihingi ko before, hindi man siya dumating, I think darating yung time, bibigay niya yung pagkakailangan ko na. Sa family po ninyo, lalo na po sa asawa po ninyo, ano pong mensahe po ninyo? Sa asawa ko, sa family ko kasi, malaking thank you. Kasi for not giving up on me. To support me, for supporting me all the way. Sa mga anak ko, sa mga dalaga namin na experience, diba yung bagay na ginawa namin before ng mama nila. Salamat din kasi dumating dun sa point na naiintindihan nila and hindi sila nagkaroon ng galit sa amin. Maybe hindi nila naiintindihan mabuti that time, pero I think naramdaman ko naman, nakita ko sa kanila na naapektuhan, gano'n namin sila naapektuhan. Salamat and yung pagmamahal na naramdaman ko galing sa asawa ko, yung suporta niya na andun. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders.
I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat.